Holy Friday po ngayon, Bong Danog po, principal po ng Caloocan High School. Dear teachers, dear followers, dear subscribers, sana itong vlog na Sir Bong, itong video na Sir Bong ay na-i-share nyo sa inyong mga co-teachers, no? At sana marami pa ang mag-follow, mag-subscribe kay Sir Bong. Maraming salamat po. Napakarami pa rin na mga nagsasabi ng mga guro na sa kanilang division wala pang medical allowance, no? Wala pang clothing. At yung iba daw wala pang sahod. Palagi nating topic na hanggang ngayon ay hindi nare-resolba, Hindi nare-resolba. Yung medical allowance, nag-post din Sir Benjo Tapos na yung utos ng DepEd sa DepEd memo sa mga division office na i-release na yung mga medical allowance ng kanilang mga guro. Diba? Kasi nag-commence yung pagbibigay first quarter of the fiscal year. January, February, March. So ngayon ay April na. So kung hindi nagbibigay yung mga division office, pwedeng sabihin may may irregularity na. Di ba? Kasi kapag hindi ka nakakapag-comply sa DepEd memo, may irregularity na. Pwedeng sabihin ganun. Kaya lang, mukhang hindi naman to iniinda ng parang baliwala lang ito sa mga division office at yung mga SDS na kahit hindi sila makapag-comply, okay lang sa kanila. Pero pag guro ang nag-violate sa DepEd memo ay kinakasuhan na, yun ang masakit. Pero pag mga SDS ang hindi nag-comply sa memo, okay lang ba? Pero sana nakikita ng DepEd, Sana po nakikita ng DepEd, namomonitor ba ng DepEd yung mga division office na hindi nagko-comply doon sa pagbibigay sa tamang pag-release ng benepisyo ng mga guro. Kasi po kung hindi namomonitor ito ng DepEd at wala namang ginagawa yung DepEd sa mga SDS natin, sa mga division office natin, kasi magpapatuloy yan. Makakasanayan lang ng mga SDS yan na hindi magbigay ng on time, doon sa mga benepisyo ng mga guro. Yun po, nakakalungkot. Sana may monitoring din yung ating DepEd kung nagmamalasakit yung ating agency, hello po kay Yusek Fatima. Hello po. Sana napapanood niyo po. Papaano yung mga, kasi kawawa po yung mga mga division, yung mga guro na hindi nila nare-receive on time Ano po bang pwedeng gawin ng ahensya ng DepEd sa mga SDS na hindi nagko-comply doon sa memo ng DepEd? Katulad na lang po itong medical. Yung clothing walang problema kasi April pa yan The entire April. Diba? At may mga ilang benepisyo na na in the past na hindi naman nabibigay ng mga division office. Kaya na itong clothing na lang ito na lang halimbawa ng clothing. Ang tanong natin sa DepEd, hello po Yusek Fatima, ano ang nagiging hindi naman sanction mahirap naman sabihin ganun ano ang nagiging measure ng DepEd para doon sa mga SDS na hindi nagko-comply na sa on time na pagbibigay ng mga benepisyo sa mga guro? Nasasabihan po ba sila? Katulad niyan, mababasa niyo po pwede niyong i-verify itong sinasabi ko po na talagang napakaraming division ang hindi pa nagbibigay ng medical. Paano po kung lagi na lang ganyan, laging delay yung benepisyo ng mga guro, Sana
nag-a-appeal tayo sa ating sa ating DepEd Secretary. Hello po Yusek Fatima. Kaibigan ko na rin si si Asek Jerome. Buen biyahe. Hello po Asek Jerome. Ano po kaya ang magandang gawin sa mga schools division superintendent na hindi nagko-comply doon sa sa DepEd memo sa yung tamang duration ng pagbibigay ng mga benepisyo. Ang in-example ko po itong medical na ang utos ng ahensya ng ating ng DepEd ay on first quarter lang ng fiscal year, January, February, March. Pero ngayon po, April na, matatapos na yung first ng April, marami pa rin ang walang medical pa. Maraming salamat pa.